tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing pilay ng komunidad at gobyerno tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month. Ay kami ang inyong lingkod, Charty Grace Carilla at Kyla Binoya ng PhilHealth Regional Office 9. Hello, Kyla. Good afternoon. Hello. Kamusta ka dyan? So, ano ba ang init, di ba? Am I audible? Yeah. Am I audible? Yes, marinig ka lang, Miss Kyla. Okay, so, yes. So, ano ba ang topic natin for today? Ano ang mga abangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ang topic of the day ay mahalaga na alamin ang benepisyong PhilHealth mo. Yes po, ngayong araw pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa or empowerment through information and collective health. O sa madaling salita po, kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman at pagkakaisa para sa kalusugan. Alam nyo ba mga kaibigan, na kapag ikaw ay rehistrado sa PhilHealth, maaari ka nang maging agad-agad na kwalipikado sa mga benepisyong pangkalusugan? Yes po, tama po kayo. Sa mga simpleng pag-alam po natin ng mga benepisyo ng PhilHealth, hawak na po natin ang susi sa mas malusog na pamumuhay. Go, Miss Kyla! Yes, no? So, yan yung topic na abangan natin for today. So, kaya naman, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Yes po, pag may kakilala po kayo na may tanong about PhilHealth, i-share nyo po ang live na ito sa kanila para masagot po natin yung mga katanungan nila. So let's go, Kyla. Baka may gusto kang itanong sa akin. Yes, may tanong ako. Yes, go. So, bakit ba importante na may kaalaman tayo tungkol sa PhilHealth yung ang mga miyembro, especially ang members natin? Siyempre, Miss Kyla, mahalaga talaga na meron tayong lahat kaalaman tungkol sa PhilHealth kasi meron siyang directive na effect sa ating mga kalusugan and sa access po natin sa serbisyong medikal. Kasi kung wala tayong sapat na kaalaman, maaari pong hindi natin ma-avail yung mga benepisyo sa oras ng pangangailangan natin. For example, kailangan pala natin mag-hospital tomorrow or mamaya pala agad-agad. So, pag hindi natin alam yung mga benefits natin sa PhilHealth, hindi natin yun siya basta-basta ma-avail kasi baka pala may kailangan pa palang i-update sa mga membership natin. So, mas mahalaga na always tayong updated dapat sa ating membership. Tapos, may tendency din na magbabayad tayo ng mas mataas sa ospital kasi yun na nga, kapag hindi ka PhilHealth member, ibig sabihin, hindi mo ma-avail yung mga benefits natin sa PhilHealth. Pero wag po kayong mag-alala dahil po nakabatas po ito na dapat lahat ng Pilipino ay dapat miyembro po ng PhilHealth. At ito yung pinaka-importante kasi kapag hindi natin alam yung mga benefits natin sa PhilHealth, hindi din natin mapoprotektahan yung pamilya natin sa panahon ng krisis. So, Miss Kyla, ano ba ang layunin ng PhilHealth para sa mga members? Yes. So, ang layunin ng PhilHealth para sa ating members ay access sa serbisyong pangkalusugan. So, ang PhilHealth ay nagbibigay ng proteksyong pinansyal sa mga miyembro kapag sila ay na-confine sa ospital o kailangang sumailalim sa operasyon. Example is yung maternity care package, animal bite treatment package, at treatment sa mga sakit gaya ng dengue, pneumonia, at iba pa. Isa rin layunin ng PhilHealth ang pagbawas sa gastusin sa ospital
at hindi direktang binabayaran ng PhilHealth ang miyembro kundi sa ospital. Binabawas ito sa kabuang bill ng pasyente, kaya malaking tulong ito sa pagbawas ng gastusin nila. Wow, galing naman Kayla, kasi ang daming benepisyo na matatanggap natin sa PhilHealth. So good. Yes. So, may tanong na ako sa iyo, Ma'am Charity. So, yes. Paano ba masisiguro ang deduction sa hospital bill? Eto na tayo kasi medyo madugo-dugo yung question mo, Miss Kyla. So, para masiguro po natin yung deduction sa hospital bills natin, una-una po dapat isiguro po natin na active po yung PhilHealth membership natin. Ang ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay direct contributor, dapat po updated po yung ating pagbabayad ng premium contribution. O ibig sabihin niyan, dapat po monthly po na meron na re-remit yung employer natin or tayo po mismo kung hindi po tayo employed or naka-self-employed po tayo, dapat po every month po tayo nagbabayad ng ating premium contribution. Dapat din po updated rin po yung information natin na nasa member data record. Example, kapag bagong kasal ka, Miss Kyla, dapat na change mo na yung married name mo. Tapos kapag meron kang mga babies or meron kakapanganak lang ng patient, dapat nakalista na po yun siya kaagad as dependent. At i-make sure nyo po na tama yung mga spelling ng pangalan ng patient at tama rin po yung mga birthday kasi para maiwasan natin yung mga hassle na pumunta pa para magpila ulit, Miss Kyla, no? Para mag-change lang ng birthday or may spelling. Kunwari, ang charity ko may A pa sa last. So parang naging charita na ako, di ba? So Miss Kyla, mas importante talaga na i-make sure nyo na complete and correct yung mga information na nasa member data record natin. Pangalawa po, ibigay lang yung mga documents sa admitting section ng hospital bago po tayo ma-discharge. And then, kabilang dito po yung mga yung PhilHealth Claim Form 1 na kailangan pong ma-accomplish. Usually po, binibigay din po naman yan ng hospital before po tayo mag-discharge. Kung may binago naman din po tayo sa ating record, magpasa po tayo ng Member Data Record or MDR. Tapos, huwag po kalimutan humingi ng billing statement. Dito po makikita ang breakdown ng bayarin at ang PhilHealth deduction. Kung kayo ay naka-confine po sa basic o ward accommodation, sako po kayo ng no balance billing. So, ang hospital, Miss Kyla, ang magpa-process ng case rate deduction. Ayon po sa patakaran, ang halaga ng case rate ay automatic po na yan siya na ibabawas sa kabuuang bill. So, i-make sure nyo po, no, yung case rate na nilagay po sa ating hospital bill ay tama din po yung amount or yung rate na nakalagay sa statement of account natin. So, maaari nyo pong ma-check o i-validate yung halaga ng case rate sa ating PhilHealth ACR app o case rate search na makikita online sa online services ng PhilHealth website. So, ang mga benepisyo po ng PhilHealth at lahat ng mandatory discounts na itinakda ng mga batas, for example, senior citizen or may PWD discount tayo, ay dapat po mababawas po yan siya muna before total bill ng hospital bago po ibabawas yung mga private health insurance at HMO kung meron yung pasyente ng ganon. So, yun lang naman, Miss Kyla, medyo ano naman yan siya kasi in fairness naman dito sa benefits natin, meron tayong no balance billing, Miss Kyla. So, ano pa ba ang pwede? Maganda din tong Miss Kyla kasi hindi lang siya inpatient. Meron din pong ngayon tinatawag natin yung PhilHealth Yakap o yung mga inpatient benefits natin, Miss Kyla, kasi kahit na hindi ka lang na-confine. So kahit na outpatient, pwede ka nang magpa-check up ng libre dahil sa PhilHealth Yakap. So Miss Kyla, ayan, ready ka na ba dyan? So, Miss Kyla, ano ba yung nabanggit ko kanina na no balance billing? Hello?
Ano yung no balance billing, Miss Kyla? Ay, hello. Yes. So, nakasabi mo kanina na ang no balance billing ay ito ay isang policy, isang palisiyasan ng PhilHealth at ng DOH or ang Department of Health kung saan ang isang miyembro ng PhilHealth ay hindi nasisingilin ng karagdagang bayarin para sa mga serbisyo na ibinigay ng DOH hospitals na accredited ng PhilHealth na nakakonfine sa basic o ward accommodation. So ito ay naaayon sa RA 10606 o ang National Health Insurance Act of 2013. Yan yung magandang, Miss Kyla, no? Yung mga avail ng no balance billing, sila yung usually yung mga walang capacity to pay o walang kapasidad na magbayad ng mga premium contribution. Sino-sino ba yan sila? Yan yung mga indigent members, kasama doon yung mga 4Ps. Yan, may mga benefits sila na tinatawag natin na no balance billing or yung policy po natin na yung government po yung magbabayad ng kanilang mga basic ward or basic ward accommodation sa mga hospital. Basta po accredited po ng no balance billing. Pero usually po yung no balance billing na available po natin yan sa mga government hospitals. So ayun, Miss Kyla. Yes. Yes, Ma'am Charity. So yung ano ba yung sakop ng no balance billing, Ma'am Charity? So yung sakop po ng mga no balance billing, ito po, lahat po ng Filipino na rehistrado po sa PhilHealth na confined po sa DOH hospital, na accredited po ng PhilHealth at naka-basic o ward accommodation. So tumutukoy po yan sa provision of regular meals, bed in a shared room kasi nga po basic o ward accommodation lang po tayo, ventilasyon gamit po ang ventilador, at palikuran po at paliguan na ginagamit ng lahat. So, ibig sabihin niyan, shared bed po tayo o marami po tayong kasama kasi nga po naka-basic o ward accommodation po tayo. So, sagot din po yung medisina o gamot, sagot din po yung laboratory at professional fees. So, ang pasyente po na pumili na malipat sa pribadong silid ay hindi na po yan saklaw ng no balance billing kasi nga po kapag gusto po natin na medyo mas maganda po yung facility na piliin natin, so hindi na po siya kasama ng no balance billing. So yun, Miss Kyla. Yes, okay. Thank you for that, Ma'am Charity. You are welcome. Okay, so ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Konsensya. Bye! First Timothy 4:8. Physical training is good, but training for godliness is much better. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be safe. 1 John 3:23. Love one another. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kay gandang pakinggan ang mga batang nagme-memorize ng Bible verse. Ang kanilang mga puso at isip ay parang mga lupa na tinataniman ng salita ng Diyos. Ito ay tutubo at magkakaroon ng mabubuting bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, at marami pang iba. Turuan natin silang mahalin ang salita ng Diyos at sa kanilang paglaki ay hindi nila ito malilimutan. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Lola, ang dami mo na ang puting buhok. Ganon talaga, apo, kapag tumatanda na. Pero alam mo ba, sabi sa Bible,
tulad ng puting buhok ay karangalan at nakukuha iyan kapag mamuhay ka ng matuwid. Ano pong ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid? Ang ibig sabihin niyan ay yun pagsunod natin sa Diyos. Nagiging posible na tayo ay mamuhay ng matuwid kung mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ako po, Lola. Si Jesus ang hari sa puso ko. Gusto ko po na mag-obey sa Kanya araw-araw dahil alam kong mahal niya ako. Tama yan, Apo. Ipagpatuloy mo na sumunod at magtiwala kay Jesus hanggang sa iyong pagtanda. Opo, Lola. Siyempre, mana ako sa iyo. Kawikaan 16, talata 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Lola, ang dami mo na ang puting buhok. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye? Oo naman po. Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa! Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan, PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit. Panginoon,
Itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla at Kyla Vinoya. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon, mayroon ng mahigit sa 3,600 accredited Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan, yakap at aruga dahil bawat Pilipino makalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Yes, at para sa usapang online, mag-ingat sa mga kumakalat na fixer na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ng ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mark 4 FM na. Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare, kaya magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim po ng benepisyo. So for our press release, PhilHealth assures uninterrupted frontline services amid government-wide energy conservation measures. The Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth assured members that all frontline and hospital-based services will continue operating on a regular 5-day schedule even as the agency implements adjusted work arrangement for select administrative and back office personnel beginning March 9, 2026. Under the arrangement, the administrative and back office personnel will observe a compressed on-site schedule from Monday to Thursday with a 10-hour workday. Meanwhile, frontline offices and critical operational units will maintain their regular Monday to Friday operations to ensure uninterrupted service to members. PhilHealth guaranteed members that the following services will remain fully operational throughout the 5-day work week. Number 1, we have the PhilHealth Care Nurses or PCares and P-Malasakit personnel in hospitals. Number 2, we have Local Health Insurance Offices or LIOS, PhilHealth Business Centers, Satellite Offices, and Hospital Desk. Pangatlo po, Claims Processing or Benefit Administration Section and Information Technology or IT. Number 4 is the Legal and Field Operations. So,
While administrative personnel will observe a compressed on-site schedule, PhilHealth emphasized that personnel will remain reachable and responsive on Fridays for urgent operational requirements and member concerns. The adjusted work arrangement forms part of the government's nationwide energy conservation efforts in response to rising global oil prices and is in compliance with Malacanang Memorandum Circular Number 114, which directs government agencies to adopt flexible work arrangements to reduce fuel consumption and electricity use by 10 to 20%. So Dr. Mercado underscored that the agency's commitment to public service remains constant despite the adjustments. The efficiency offered by this arrangement must translate into better, more focused service delivery. Added Dr. Mercado, our digital portals and frontline desks remain your reliable partners in health every day of the business week. So, tama na yan, Miss Kyla, no? Kasi medyo, mahal na yung mga diesel or gasoline natin today. So, hindi mas tumaas pa. Parang sa 120 plus na tayo, no? So, medyo mahal na talaga. Parang feeling ko kailangan na natin mag-bike para healthy living tayo, Miss Kyla. So, go! Yes, para sa ating part 2 ng discussion. So, may tanong sa iyo, Ma'am Charity. So, paano naman kung walang bakanteng kama o kama sa ward or hindi pribadong kwarto? So, yan. Paano naman kapag walang bakante? So, medyo hindi natin yan masabi kasi may possibility po talaga na yung mga government na hospitals natin, so medyo punuan yan. So, dapat po lahat ng hospital ay kailangan po sumunod sa itinakdang alokasyon ng mga basic o ward accommodation sa kanilang mga pasilidad. So, alinsunod po yan sa guidelines ng DOH at alinsunod po yan sa UHC Law o RA number 11223. So, ang pagsunod po sa mga bed ratio ay maaaring maging batayan para sa accreditation ng pasilidad sa PhilHealth. So, ang lahat po ng hospital ay kailangan sumunod sa mga ratio ng kama. Ayon po yan sa batas ng Universal Healthcare or yung UHC Law, gaya po ng mga sumusunod. Ang lahat ng mga pampublikong hospital po ay kailangan maglaan ng hindi bababa sa 90% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para sa pangunahing accommodation. So, ang lahat ng pampublikong specialty hospitals ay kailangan maglaan po ng 70% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para po sa mga pangunahing accommodation. At ang lahat po ng mga pribadong hospitals ay kailangan po maglaan ng 10% ng kanilang aprobadong kapasidad ng kama para po sa mga pangunahing akomodasyon. Kung naubos na po yung mga allocated na basic o ward accommodation ng naturang hospital, katungkulan po ng hospital na ilipat po sila sa mas mataas na uri ng accommodation ang pasyente, nasaklaw pa rin po ng no balance billing na walang karagdagang bayad. So maganda yan, Miss Kyla, kasi dapat meron pa talagang dapat po yung mga hospitals po natin ay makaka-accommodate po yan sila ng ilang percentage yung nabanggit ko nga kanina, no? Na may dapat po 90% sa ating mga DOH hospitals or yung mga public hospitals po natin, dapat may 90% silang allocation para sa mga no balance billing po natin. So yung sa mga private hospitals naman po, dapat may 10% po silang na-allocate para doon sa accommodation na saklaw po ng no balance billing. So Miss Kyla, nasasakop ba ng no balance billing policy yung mga pribadong pasilidad na pangkalusugan? Yes. So ang sumusunod na accredited private health facilities ay sakop ng no balance billing policy. Number 1 is the contracted facilities ng Z-Benefit package. Number 2 is the ambulatory surgical clinics. Next is freestanding dialysis centers. Next is TB dot centers. And 5 is infirmaries and dispensaries.
So para sa ibang private health facilities, maaari nang masakop ng no balance billing policy ng PhilHealth kung ang mga ito ay first is accredited ng PhilHealth at may kasunduan or MOA sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng no balance billing. So isang halimbawa nito ay ang 8 pribadong ospital sa Ilocos Norte mula sa kabuang 13 na nagpahayag ng intensyon na lumagda sa isang Memorandum of Agreement or yung MOA noong April 8, 2025 para sa pagpapatupad ng no balance billing policy. So, ang layunin ng hakbang na ito ay palawakin ng access sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pasyenteng hindi na kayang tanggapin ng mga pampublikong ospital. Isa sa mga pribadong ospital na kabilang dito ay ang Carmeli Clinic and Hospital sa Lawag City. So maganda yan, Miss Kyla, no? Nabanggit mo kanina yung freestanding dialysis centers. For example, kapag dialysis patient ka, no? Kapag CKD patient ka, so may ano talaga na libre yung dialysis mo. Pati kapag, for example, yung nabanggit mo kanina yung benefit packages, no? So may tendency din po na libre yung pagpapagamot niyo po sa cancer, ganun, or any po nakasama sa Z-benefit package. Yes, no? So, napakagandang policy. So, may tanong ko, Ma'am Charity. So, paano naman sa mga kabataan? So, paano po ba magsisimula ang isang estudyante sa pagrehistro sa PhilHealth? Ayan, kasi medyo marami na graduation season. So, madami na kailangan. Ako, Miss Kyla, no? Pa-graduation season na yan, so madami-dami na yan makadahanap ng trabaho. So, para po sa mga estudyante na wala pa pong 21 years old, maaari po kayong maging dependent ng inyong magulang or guardian na miyembro po ng PhilHealth. Ibig sabihin po, hindi nyo kailangan magbayad ng contribution. Basta maideklara lang po kayo sa kanilang member data record. And i-make sure nyo po na nasa member data record po kayo para once po na kailangan nyo magamit yung benefits ng PhilHealth, ay hindi po kayo mahihirapan. Kapag naman po kayo ay 21 taon gulang pataas, so 21 years old and up, maaari po kayong mag-fill out ng PhilHealth member registration form o yung tinatawag po natin na PMRF, na makukuha niyo po yan sa opisina ng PhilHealth o maaari niyo po yung ma-download sa PhilHealth website. Maganda lang yan, Miss Kyla, kasi available yan online. So kapag meron po kayong mga printer sa bahay, pwede niyo na po yung ma-print para doon na lang po kayo mag-fill out ng mga information niyo. Tapos, pwede na kayong pumunta sa office pagka tomorrow, Miss Kyla. So kailangan din po yan, magdala kayo ng valid ID at the proof of schooling kapag kayo pa po ay nag-aaral. Kung meron po kayong capacity to pay o meron po kayong kapasidad na magbayad ng contribution, ay magiging voluntary or self-paying member na po tayo. Kung wala po kayong kapasidad na magbayad ng contribution, base po sa assessment ng social worker ng inyong lugar, ipasa lang po ang Certificate of Financial Incapacity sa PhilHealth Office at mapaparehistro na po kayo bilang indigent o yung mga, depende po yan kasi medyo marami po tayong mga indigent, meron po tayong 4Ps, ano pa ba yung Miss Kyla? Mga nakalimutan ko na, basta medyo marami yun, mga 4Ps lang talaga yung maaalala ko. Pati, as in kasi kahit naman yung indigent ka, Miss Kyla, or indigent po yung member natin, ma-avail po niya lahat ng benefits ng PhilHealth, pa-inpatient o outpatient. Yan. So, Miss Kyla, paano naman po ang registration process sa mga first-time job seekers at magpaparehistro sa PhilHealth? Yes. So, ito para to sa mga gagraduate at maghahanap ng trabaho. So, kailangan to yung PhilHealth. So, sa ilalim ng RA 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, ang mga first-time job seekers ay mag-represent lamang ng barangay certificate na sila ay first-time job seeker at wala silang babayaran sa pagkuha ng government-issued documents katulad ng TIN, NBI clearance, birth certificate at ibang government-issued documents. So, kasama na yung PhilHealth doon. So PhilHealth, walang bayad sa pagpaparehistro at pagkuha ng
PhilHealth Identification Number o yung PIN. So kung sakaling hindi pa sila ma-employed at financially capable naman sila, pinapayuhan namin sila na magbayad ng contribution sa PhilHealth. So kung financially incapable naman at kailangan nilang mag-avail ng benepisyo, magpapasa lang sila ng Certificate of Financial Incapacity na makukuha sa base sa assessment ng social worker sa kanilang lugar. Yes. Ako din nung first time ko mag-job hunting, so yes, libre siya and walang hassle. Kailangan lang mag-present ng barangay certificate na nagsistate na first time job seeker. Kasi maganda dyan, Miss Kyla, no, kahit na first time job seeker ka, tapos kailangan mo lang talaga ng certificate from the barangay. So, ang dami mong ma-avail na wala ka pang meron, PhilHealth, SSN, or magkukuha ka ng NBI. Oo. So, yun. So, ito Ma'am Charity, may tanong to mula sa isang estudyante na nagparehistro siya dahil kailangan sa kanyang trabaho. Ngunit nalaman niya na siya ay rehistrado na pala 5 years ago. So, kailangan ba nilang bayaran ang hindi na bayarang contribution sa nakaraang panahon? So, yan, Miss Kyla, medyo tricky question yan, Miss Kyla, kasi po, depende yan siya sa financial status ng yung estudyante, Miss Kyla. So, base po yan talaga sa assessment ng social worker sa kanilang lugar kung sila po ay financial capable or ibig sabihin po niyan, may kapasidad sila magbayad. For example, may work yung parents nila, ganun. So, pinakailangan po nilang bayaran yung contribution nila sa missed period. Pero kung financially incapable naman po tayo o wala po tayong kakayahan na magbayad, ay mabibigyan po yan sila ng Certificate of Financial Incapacity ng social worker at kailangan lang po nila itong ipasa sa PhilHealth office. Tapos hindi na po nila yan kailangan bayaran ang contribution sa missed periods nila. So yung 5 years na sinabi mo, Miss Kyla, kapag once meron lang po sila Certificate ng Financial Incapacity galing sa social worker sa kanilang lugar, hindi na po yan nila babayaran yung kanilang missed payments. So sa mga ganong case, nakadepende pa rin talaga siya sa financially capable or incapable. Yes, Miss Kyla. So ngayon naman po para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyang daan naman natin ang istorya o testimonya ng ating kababayan na natulungan o nakapag-avail po ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, basahin po natin ang testimonya ni Ms. Mindra R. Ancheta, asawa po ni Mr. Juanzo Ancheta, pneumonia patient sa Lawak, Pangasinan na nakapag-avail po ng PhilHealth benefit package for pneumonia. Ayon po sa kanyang mensahe, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sentimo ay wala kaming binayan. Kaya maraming salamat po sa benepisyo ng PhilHealth sa malaking tulong na binigay sa aming mga mahihirap. Ako po ay nag-aalala noon sa mga bayarin namin sa ospital para ipa-check up dahil wala kaming panggastos. Na-confine siya ng 3 araw pero doon po ako nagtaka nung magbabayaran na kami dahil ang alam po namin sa pneumonia, malaki ang babayaran namin sa ospital. So, yun, no? Kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin po updated ang inyong contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy po ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. So, ngayon naman po, isasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Yan. Kung meron mang questions, pero kung wala, ang magandang lang Miss Kyla, nabanggit ko nga kanina, no, yung in-outpatient na benefit ng PhilHealth or yung tinatawag natin na PhilHealth Yakap. So, ano ba yung PhilHealth Yakap? Yung sa mga hindi pa po nakakaalam na yung PhilHealth Yakap po, isa po yan siyang benefit or outpatient benefit po ng PhilHealth na libre po yung inyong pagpapacheck up, yung billing laboratory at billing pong mga medicines sa inyong magpili lang po or mag-accredit lang po kayo or mag-select po kayo ng Yakap Clinic na malapit sa inyo or kung anong sa tingin niyo po na magandang Yakap Clinic na pipiliin nyo, dun po kayong magpa-select.
pwede po kayong mag-use ng PhilHealth Yakap Clinic sa either po sa PhilHealth member portal or pwede po tayo sa eGov.ph app. Kasi sa eGov.ph app, kumpleto na po doon. Makikita nyo na din po yung MDR nyo, yung contribution nyo, kung talaga bang nire-remit kayo ng employer nyo monthly or yung mga pagbabayad nyo kung may missed payments po kayo. Tapos makikita nyo din yung transaction history nyo or kung naka-hospital po ba kayo 2 years ago. So makikita nyo yan lahat doon. Pati yung pag-select nyo po ng PhilHealth Yakap na clinic na gusto nyo. So pwede po kayong dyan sa Yakap. Ang maganda lang din, Miss Kyla, meron din tayong tinatawag ngayon na PhilHealth Gamot. So ano ba yung PhilHealth Gamot, Miss Kyla? Yung libre po yung per patient per year, 20,000 yan siya. So, may mga piling gamot po tayo. I think nasa 75 medicines na tayo, Miss Kyla, no? Select na medicines na libre, makukuha natin yan sa mga accredited po na gamot na facility or gamot pharmacy. So, ang kailangan lang po nila dyan para ma-avail po nila yung gamot or yung libreng 20,000 or 20,000 a year sa gamot facility, ang kailangan lang po nila is dapat po magpa-assessment or mag-check up po sa kanilang napiling Yakap na clinic. Tapos kapag na-assess po kayo ng doktor at nakita niya po na may mga medicines pa po kayong kailangan inumin, so ayun po, magbibigay po yan siya ng reseta at yun po yung ipapakita nyo sa gamot facility. Huwag po kayo mag-worry dahil ongoing na po yung mga pag-a-accredit natin sa mga gamot facility dito. So hopefully po within the year or hopefully by siguro let's say Miss Kyla, no, mga middle of the year, so mga May, sana no ma-try fully implement na yung gamot. Kasi right now parang I think sa Metro Manila pa lang tayo meron or sa NCR, so hopefully meron na din tayo dito sa Zamboanga. Yes. So, yung binanggit mo kanina yung eGov, no? So, i-download ang eGov app, eGov.ph app, at i-access ang inyong PhilHealth record kasama ng iba pang mga serbisyo. Libre po ang app na ito at pwede na din po mag-register at pumili sa nais na Yakap provider gamit ang eGov app. So, madali lang talaga pumili ng Yakap provider gamit yung eGov app. Yes, Miss Kyla, tama yan. Kasi makikita mo doon kapag maglagay ka ng city, lalabas doon lahat ng mga accredited na yun. So maganda, pumili ka lang kung mas gusto mo bang malapit sa inyo or gusto mo medyo maganda yung facility. So yan, pwede kayong pumili. Kaya isa-suggest mo namin na i-try nyo po or mag-select na po kayo ng Yakap provider na malapit sa inyo para ma-avail nyo na po yung Yakap. Kasi po yung Yakap, gusto po nila, or gusto po ng Yakap, nang malayo sa sakit ang bayan. So, para kung meron po kayong katanungan, komento at suggestion, tumawag po kayo sa aming hotline number with the area code 02-8662-2588. Available po ito 24/7. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa aming mobile hotline numbers. For Smart, we have 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Para po mag-request ng callback sa napiling numero, i-text nyo lang po ang PHI callback, space, mobile number na tatawagan, space, detalye ng concern. Maaari po kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pwede rin magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow kami sa Facebook, PhilHealth Official, at X o formerly Twitter, at Team PhilHealth para sa updates tungkol sa NHI. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. So maraming salamat sa ating radio technician, Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. So abangan ang mga sumusunod na programang Doctors Online.
Thank you so much kay Sir Rolando for allowing us na mag-implement na online. Kaya, thank you so much, GMCAS. So, i-shoutout rin po namin ang office na yung family namin. So, for the office of the Regional Vice President, our RVP po na si Sir Paulo Johan Perez. For head po ng planning office or yung planning office po natin na si Ma'am Catherine Eustaquio. Ang legal office po, we have Attorney Elmo Ismael, and yung ITMS po na si Sir Christian Paraiso. Para naman po sa Healthcare Management and Delivery Division, the ever young and the ever beautiful na si Dr. Rosana Paraguya. And ito, Miss Kyla, no, yung guest natin last week, ang head po ng Benefit Administration Section na si Dr. Jacob Mendoza, o yung tinatawag natin na Direct Ramsey ng PhilHealth. For the Field Operations Division, si Engineer Bernardino Labastida Jr. Sa men's check po, we have ito pa, Miss Kyla, Miss beautiful din yan siya, si Ma'am Venus Giron, and yung head po ng collection section natin na si Sir Alan Ramos. Para sa ating mga LIOS naman, yung mga head po nila na sila Sir Nads, si Sir Arnil, Sir Nestor, and Sir Arnel Pio. So wag po kayo mag-alala mga ka-member po natin ng PhilHealth, kasi po yung Local Health Insurance Office po, available po yan sa Dipolog City, meron po tayo sa Pagadian, meron din po tayo sa Ipil, at meron din po tayo sa Zamboanga City. So para naman po sa MSD chief po natin na si Sir Florencio Luyal Jr. and yung fund management section natin na si head po si Ma'am Roslyn Damsid, at eto Miss Kyla, ang boss natin na si Sir Michael Jones Lahina, OIC din po ng Administrative Services Section. So magarinigan tayo muli dito sa ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami niyong lingkod, Charity Grace Carilla at Kyla Binoya ng PhilHealth Regional Office 9. Ang ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyong publiko. Bye-bye! See you again next episode. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Apo,